Miss Pamela. Ala, recording na tayo. Lagot. Miss Pamela. Hindi niya tayo naririnig. O ayaw niya tayong pakinggan. Parang wala naman siya dun sa area niya. Si Wonder Opet, andyan. Andyan na. Uy, Wonder Opet. Magandang hapon. Ba, buti pa siya. Ba? Pareho sila, no? Mukhang Lenny Robredo itong isang to. Kulay pink eh. Ha? Mukhang Lenny Robredo. Ha? Talaga nga naman. Ano ba yun? Ano ba yung ganon? Ano ba ganon? Ano ba yun? Ganon. Di ba, pag BBM, paano basahin ng BBM? Ganyan BBM, ganyan. Pag isko, di ba yung isko, gano'n naman eh. Yung parang, di ba? Ano ganon sila? So, paano naman ang Lenny Robredo? Wala. Hindi ba ganon, bro? Ganon. Ganon? Hindi ko alam. Hindi, no? Si Kabayan, alam niya yan eh. Walang Lenny ganyan, yan. ko naman. Walang ganyan. Kailangan mabait tayo sa kapwa. Welcome again, Luminex Accounting. Third floor. Yung Luminex Accounting. Ayan, dalawa na. Si Luminex Accounting, isa lang. Dati may Luminex Accounting and meron pang isang Luminex dati nakikita ko. Anyway, magandang hapon, Luminex. And back to you, Brother Rabes. Okay, maraming salamat po. So, maraming salamat po sa mga taga-Luminex, sa 5th floor and sa 3rd floor. So, ayun. Muli po, ako po ay bumabati ng isang magandang araw sa ating lahat. And nawa po, ang araw na ito is isang munting pagpapala na naman po sa bawat isa sa atin. So, ang program po natin, ang ating pong opening prayer is si Miss Neneng Carpio, talk by Brother Vic, and closing prayer ni Brother Rujard. So, i-play ko muna ang ating opening song. So, replay lang po ito ng song ni Miss Manilyn. Well po. Wait lang po ha. Okay. May sounds na po ba? Wala pa. Wait lang bro ah. Baka wala yung sounds tayo. Share audio tayo. Share muna natin yung audio. Well po. Ayun. Audio. More. Share sound. Ayun. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Miss Neneng. For this afternoon, brothers and sisters, we would like to ask everyone to feel the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask that your Holy Spirit would be at work, opening our ears to hear your words through Brother Vic. Please guide us, guide our thoughts and our words in our discussions today. We also ask for wisdom, guidance, and direction to understand you better. Let our hearts be filled with your praise, and let us never forget the good things you do for us. All this we ask in your mighty name of Jesus our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Miss Sister Manilin and Sister Neneng Carpio. So, kay buti-buti po talaga ng Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. So, last week po is tinalaki ni Brother Vic o ipinaliwanag ni Brother Vic yung panahon natin ngayon, yung tinatawag na Advent Season. So, yung Advent Season po, ito po yung ating paggunita sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So darating po siya bilang hari at tagapagligtas. And tinalakay din ni Brother Vic about yung second coming. So pagdating ni Kristo, hindi na po siya yung magiging nating tagapagligtas. So kasi nagawa na po ni Kristo yon. So darating po siya as isang hukom. So ayun. So para po sa ating talakayan natin ngayong hapon, so ibinibigay ko muli si Brother Vic Pestanya. Brother Vic, take it away po. Salamat po, Brother Raves and Sister Neng and Sister Manilin. Yan. Magandang hapon po. Winter Pine, magandang hapon. Magandang hapon, Luminex. And of course, doon pa sa mga iba nating kasama sa Zoom. At magandang hapon din para doon sa mga hindi nakasabay ngayon, subalit sila naman po ay nagsusubaybay sa ating YouTube video. Anyway, sisters and brothers, I hope kayo po ay nakapagpahinga ng maayos, no? Because yesterday was a holiday. Tama po ba? Sorry. I hope na kayo po ay maayos na nakapagpahinga for today's work. Kasi kahapon ay meron tayo okasyon. Ano okasyon yesterday, Brother Raves? Ano okasyon natin? Immaculate Conception po. It is the solemnity of the Immaculate Conception. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ay ang mahal na inang si Maria ay isinilang na tinatawag na walang daladalang original sin. Wala po siyang minanang kasalanan. Dahil siya po ay magdadalang tao, magiging sisidlan ng ating tagapagligtas, walang iba, kundi ang Panginoong si Hesukristo. Now, alam nyo marami hong debate yan. Maraming debate yan sa iba't ibang mga Kristiyano. Di ba? Like for example, talaga bang wala siyang original sin? Question mark yan sa iba. Pangalawa, talaga bang walang kapatid si Kristo maliban sa kanyang sarili lamang? Siya lang bang talagang anak ni Mary and Joseph? Malaking question mark yan sa iba. You know, bagamat tayo po ay mga Kristiyano, we have different ideas, we have different convictions with regards to the truth that we find in Scripture, sa Biblia. Alam nyo po,
Kaya po yan ay nagiging dahilan at paraan upang magkaroon ng maraming debate at mga hindi pagkakasundo-sundo. Example, December 25. Anong okasyon, Brother Tirso, ang December 25? Ano sineselebrate natin? December 25. Obvious ba? Nawala si Brother Tirso. Yan. Nandiyan na siya ulit. Sige nga. Brother Vic, paulit po ng December 25. Anong okasyon sineselebrate natin? born of our Messiah. Ano daw? Pakiulit mo nga. Yung kapanganakan po ni... Ayun! Kapanganakan ni Jesus. Sigurado ka ba December 25 siya pinanganak? in Philippine calendar po. Sure ako. Meron ka bang birth certificate na merong PSA na magpapatunay pinanganak nga si Jesus ng December 25? Based po dun sa pinag-aralan natin sa Bible. Huwag mo nang pilitin dahil wala. Nahihirapan ka, Tirso. Pasensya ka na, ha? Pinipiga kita. Kasi sa totoo lang, sisters and brothers, wala ho sa Biblia yon. December 25, pinanganak si Jesus. Bakit nagse-celebrate tayo mga Kristiyano na December 25, pinanganak siya? Kasi po, hindi naman natin sineselebrate yung petsa. We are not celebrating because it is December 25. We are celebrating because Jesus is born. Ngayon, kung gusto mo mag-celebrate ka ng November, pwede rin. Kung gusto mo mag-celebrate ka ng October, pwede rin. Kaya lang nag-iisa ka. Para magkasabay-sabay lang tayo, nilagyan ng petsa po yan. Kasi hindi naman mahalaga ang petsa. Ang mahalaga po ay si Jesus ay ipinanganak. Bakit ko nilalagyan ng controversy ang ating usapin ngayong hapon? Because this is where I am going to take you with regards to our lesson on the book of Romans. Yan. Allow me to share my screen with you, ha? Alam niyo po, sisters and brothers, maraming kalituhan. Yan, di ba? Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga ang dapat? Ano ba talaga ang paano ba talaga tinatanggap si Jesus as my Lord and my Savior? Napakarami hong tanong at marami hong debate ang nagaganap mismo sa ating mga Kristiyano. Kaya ang titulo ng ating usapin ngayong hapon, which is which? No? Alin nga ba sa alin? Ito po ang ating tatalakayan covered by the book of Romans, chapter 14, verses 1 hanggang 12. Yan. No? Magandang talakayan. Excited ako dito. Maiksing talakayan pero exciting. Alam niyo kung bakit? Kasi po, liliwanagin natin ang isang bagay. Lahat ng sumusunod kay Kristo, Brother Raybir, ano tawag? Sa mga sumusunod kay Kristo, ano tawag? Mananampalataya po. Mananampalataya sa Ingles or Believers. Christian. believers or Christians. Lahat na sumusunod kay Jesus. Ang tawag po dyan, Kristiyano. Katoliko, Protestante, Born Again, Methodist, Baptist. Lahat po yan, ang dami ng pangalan at napakarami ng denominasyon. Ang problema po ganito. Dahil nga po, iba-iba tayo ng denomination, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga contradiction. Di ba? Nagkakaroon ng mga debate, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. You know, sisters and brothers, how do we normally react? Paano tayo nagre-respond doon sa ating mga pagkakaiba-iba? Nakakalungkot po. Ito ang katotohanan. We respond with offense and alienation. Ano po ibig ko sabihin offense? Ang iba nagiging agresibo. Ang iba nagiging mapanghusga.
Ang iba naman, alienation, aba, hindi ka namin kapanalig, iba ka, ibang grupo kami. So nagkakaroon po tayo ng mga division. Nagkakaroon tayo ng mga walls from among us, followers of Christ. Instead, ang dapat po nating pag-uugali is with grace and understanding. Nang may grasya at pang-uunawa. Alam niyo po, matagal ng panahon ang nakalipas, no? There was a time in my life na ako po ay naging administrador ng simbahan ng Quiapo Church. Kapatid, ang dami ko pong na-encounter na mga pagpupula. You know? At marami rin po ang humamon sa akin ng debate. Iba ang sabi sa akin, bakit? Pag piyesta ng Nazareno, binubuhat niyo yung Nazareno sa pagpuprosesyon. Binubuhat daw. So anong sagot ko? Simple lang. Siyempre bubuhatin, hindi niya kayang maglakad mag-isa. Oh. Kabahan tayo pag yung Nazareno, nakita niyo naglalakad mag-isa sa Quiapo, kabahan mo tayo. Ano po ibig sabihin? Yung iba naman sinasabi, brother, bakit sila nagkakagulo? Pupunas-punas pa, mga ganun-ganon, no? Ang sabi, hindi ba idolatry yan? Alam niyo po, hindi lang yan. Marami pang iba ang pinagdedebatihan. Kayong mga Katoliko, nagdadasal kayo ng rosaryo. Yung mga dasal nyo, paulit-ulit. Bawal yan sa Biblia. Ang nakakalungkot po, sisters and brothers, dahil iba-iba nga po tayo ng mga aral kung minsan sa ating kinaaaniban na grupo, pero Kristiyano tayong lahat, ha? Dahil tayo tagasunod ni Kristo, ang nangyayari, lumalaki ang gulo at tayo po'y nagkakahiwa-hiwalay. Much worse, tayo po kung minsan ay nagkakaaway-away. Kaya po ang sabi ni Pablo, tignan nyo ha, diretso ito, utos ng salita ng Diyos. Let's go to Romans chapter 14, verse 1. Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Walang paligoy-ligoy ang salita ng Diyos. Ang linaw-linaw na sinasabi po sa atin ang salita ng Diyos, tanggapin mo ang kahinaan ng iyong kapwa. Baka ako ang mahina, tanggapin mo ako. Baka ikaw ang mahina, tatanggapin kita. Ano ibig sabihin? Huwag natin tong pag-awayan. Maliit na bagay ito. The direct order for us by God's word is this: accept other believers. Tanggapin sila ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, binanggit ni St. Paul o binanggit sa Roma ang ilan sa mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Tingnan nyo. Ang sabi ng verse 2, this is our study. Sabi niya, for instance, one person believes it is all right to eat anything, but another believer with a sensitive conscience will eat only vegetables. Alam niyo po, bakit pinag-uusapan ng pagkain dito? Nung panahon ni Kristo, para po sa mga Hudyo, issue yan. Malaking issue ang karne. Ang pagkain ng karne. Number 1, saan galing yung karne na yan? Number 2, anong klaseng karne yan? Bawal sa kanilang kumain ng baboy. No? Ang kinakain lamang po nila, yung mga paa na hindi biyak yung hoops, no? Walang hati ang hoops. Kaya ang kinakain lang nila, baka, tupa, kambing, yan. Di ba? Anyway, kaya ang nangyayari, hinuhusgahan ng mga kumakain ng karne yung kumakain ng gulay lang and vice versa. Anong pinagtatalunan nila? Pagkain. Pagkain. Tayo ganun din eh. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Sa kanila po, bawal ang dugo. Bawal po sa kanila ang kumain ng anything that has blood. So issue ba yun? Nobody judges that. Walang husgahan. Di ba?
Ngayon, tayo naman, mga Katoliko, kinakain lahat. Diyos ko, lahat kinakain. Kita niyo yung manok. Ang itinatapo na lang sa manok ay yung palong at saka yung kuko. Lahat sa manok tinira eh. Yung paa, yung ulo, di ba? Ano tawag doon sa paa? Adidas. Oh, ano tawag sa ulo? Brother Rabier. Ano mo ba ano tawag sa ulo? Oh, Hindi ko alam, Brother Vic eh. Hindi ako makain nun eh. Yung bituka ng manok, kinakain, di ba? Ang tawag Isaw. yun. Ha? Isaw ba yan? Hindi. Isaw baboy yun eh. IUD. Mukhang IUD. Paikot-ikot eh. Di ba? Ganun. Tapos yung dugo ng manok o yung dugo ng baboy na barbecue, ano tawag doon? Betamax. Betamax. Ah. Alam niyo sa Katoliko, lahat pinatulan eh. Lahat kinain eh. Oh, anyway, ano po ibig kong sabihin? Sa Jesus of the Latter-day Saints, sa kanila man po, bawal naman ang kape. Because coffee is a stimulant. So sa kanila, bawal yon. Ano ang issue? Kung bawal sa kanila, di bawal sa kanila. Kung pwede tayo, di mag-Starbucks. Kung walang budget, di doon ka sa McDonald's. Di po ba? Ano ibig kong sabihin? Hindi issue yan para mag-away tayo. Hindi issue yung mga yan, pagkain lang. Tignan nyo utos ha. Bukod sa pagkain, sabi pa ho ng Word of God, huwag tayong magdebate kung ano yung mga banal na araw o yung mga holy day. Nabanggit ko na yung Pasko kanina. Sabi ng verse 15, sabi po, basahin ko lamang ha. Sabi diyan, in the same way, some think one day is more holy than another day, while others think every day is alike. Each person should have a personal conviction about this matter. Ayan. O, halimbawa, dumating ang Kwaresma, Holy Week. Ang sa atin po, Holy Thursday, Good Friday, holiday po yan. Wala po tayong pasok kasi sa atin, holy ang mga araw na yan. Punta ka ng Amerika, punta ka ng England, kapatid may pasok yan. Hindi po nila kinoconsider yung holy holiday. Anong holy holiday sa kanila? Exactly. Pinagtatalunan ba yan? Hindi po. Kaya nga po ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag tayo magdebate at mag-argumento sa mga bagay na iyan na nagpapahiwalay sa atin kasi maaapektuhan ang ating ugnayan sa isa't isa. It is going to affect our relationship with each other. Tingnan natin ano sabi ng Romans chapter 14 verse 3 ha. Tingnan natin. Oops, teka muna. Atras ko ng konti. Ang sabi po ganito. Yan. Those who feel free to eat anything must not look down on those who don't. And those who do not eat certain foods must not condemn those who do. Ano ibig sabihin? Huwag nating maliitin yung kung ano ang kinakain niya o hindi natin kinakain. Walang judgment dito. Sabi nga sa Itbulaga, bawalan judgmental. Nakikita ko may mga ganun silang programa eh. Kasi po yung ganitong reaksyon, halimbawa, para sa akin, bawal kumain ng ganito. Kumain ka. Masama yung ginawa mo. Ikaw ay makasalanan dahil kumain ka. Ang tawag ho dyan, prideful superiority. Palibhasa, ako ay hindi gumagawa ng ginagawa mo, kaya ako'y mayabang na ako ay banal. And that's wrong. That is wrong. Hindi porke hindi mo ginagawa o hindi ko ginagawa at ginagawa ng iba, tama tayo. It doesn't mean that way. In fact, ang sabi ho ng verse 3 ha, sabi niyan, for God has accepted them. Sapagkat sila ay tinanggap ng Diyos. Kung ang Diyos nga, tinanggap sila eh. Ano karapatan nating tanggihan at husgahan sila? Di po ba?
Kaya po yan ay malinaw na malinaw, wala po tayong away diyan, 'di ba? In fact, ituloy natin ha, sabi pa ho sa atin ni Saint Paul, who are you to pass judgment on the servant of another? Sino ka para husgahan mo ang alipin ng iba? It is before his own master that he stands or falls. Siya ay papasa o hindi siya papasa ayon sa desisyon ng master niya. Tuloy ko. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. Ano po ibig sabihin niyan? Ang ultimate decision maker, hindi ako, hindi ikaw. Ang Diyos ang magdedesisyon alin ang katanggap-tanggap at alin ang hindi. Amen? So dapat po maunawaan natin yan. Now, kasi ako dalawang bagay lang. Sa lahat ho ng ayokong pinag-uusapan, dalawang bagay. Ayokong pinag-uusapan ng religion, kung magdedebate lang tayo. At ayokong pinag-uusapan yung politika, kung hindi tayo pareho ng iboboto. Ha? Nakita ko si Miss Opet kanina. Ha? Naka-pink siya. Ha? Kulay pink ang mask. Aba pero nag-BBM. Ano nga ba talaga? Aba, baka naman ang tawag dyan balimbing. Depende. O, sige, Wonder Opet. Mamaya pag-usapan natin yan. Ha? Okay, so tuloy ko po. How then are we going to deal with our differences? O, paano natin naayusin ngayon yung ating pagkakaiba? Siyempre, iba aral sa born again. Iba aral ng Methodist. Iba aral ng Protestant. Iba aral ng Katoliko. May mga similarities, pero may mga pagkakaiba. Number 1, ganito. First, be convinced of what you believe in personally. Dapat, una, kumbinsido ka na yung pinaniniwalaan mo, panghahawakan mo, at gagawin mo. Kailangan kumbinsido ka dyan. Yun ang unang-una. Okay? Ngayon, kumbinsido ka na. Ginagawa mo na. Number 2, remember that those who disagree with us are still accepted by God. Ulitin natin yan. Huwag nating kakalimutan. Kahit na hindi sila nag-a-agree sa ginagawa natin, o kahit ako ay hindi nag-a-agree sa ginagawa mo, kapatid, tinatanggap yan ng Diyos. God accepts them. God accepts us. Who are we to reject anybody? Are you following me? So anong dapat natin ginagawa? Itong number 3. Focus on pleasing God rather than arguing with other people. Imbis na tayo po ay nag-uubos ng oras at tayo po ay nang-aaway at nagdedebate tungkol sa ating mga pananampalataya at pinaniniwalaan, you might as well focus on pleasing your God. Which means you offer or you consecrate your actions and your attitudes and habits to the Lord. Babalikan ko yung statement na yon. Kaya po sinasabi pa sa atin ng salita ng Diyos on verse 6, no? Sabi niya, those who worship the Lord on a special day do it to honor Him. Those who eat any kind of food do so to honor the Lord, since they give thanks to God before eating, di ba? And those who refuse to eat certain foods also want to please the Lord and give thanks to God. Kapatid, ang ibig sabihin ganito. Kaya siya hindi kumakain ng ganoon, ginagawa niya yon to honor God. Kaya ako kumakain ng ganoon kasi naman I want to honor God. Kaya nga tayo bago kumain nagdadasal, 'di ba?
Bless us, Lord, in these gifts we are about to Kaya po tayo nagdadasal eh. Because we want to honor and thank God. So, ano gagawin natin? Gaya na sinabi ko kanina, consecrate. Ano man yung ating ginagawa, consecrate, ialay sa Diyos. Ano man yung ating mga habits, consecrate at ialay sa ating Panginoon. Yun po iyon. Kaya po itong ating mga pinag-uusapan, hindi naman pinagtatagal to. Mabilisan lang. Ano po ang dapat nating gawin? What shall we do when we all go out? Matapos agad. Bilis ni brother. Oh. Kasi ayoko mahabang away. Ayoko mahabang debate. Sabi po dito ganito. Number 1. All of us are Christians and we are interrelated. Ha? Tayo po'y magkakaugnay sa bawat isa. Interrelated. Saan mo makikita? Verse 7. Sabi po ng verse 7 ganito. Yan. Oops. Teka na. For we don't live for ourselves or die for ourselves. Brother Ives, kanta yan. Naalala mo? O, kanta yan. Naalala mo, ano? Hindi ako nabubuhay para sa aking sarili. Hindi ako namamatay para sa aking sarili. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pananagutan, bro. Exactly. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ano yun? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipon ng Diyos na kapiling niya. Magkakapatid tayo whether you like it or not. Kahit ayaw nyo sa akin, wala kayong magagawa. Kapatid nyo pa rin ako kay Kristo. And that is why, brothers and sisters, mag-iwan tayo ng room for our differences. Ibig kong sabihin, wag ho tayo magsara ng pintuan sa bawat isa. Let us make allowances. Tandaan ha, according to verse 7, ang sinasabi po dyan, we are on the same team. Magkakampi tayo. Ikaw para kay Jesus, ako para kay Jesus, hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo. We are on the same team. And because we are in the same team, we have the same purpose. Pareho tayo ng layunin at goal. Ano yon? Ang magmahal. Wala namang sinabi si Jesus, ang mahalin mo lang, yun lamang kasundo mo, o ang mahalin mo lang, yun lamang kapatid mo. Hindi. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. You see? That is why, sisters and brothers, pwede tayong magkaiba-iba. It's okay. Don't worry. We may differ, but we are all His children. Alam nyo, sorry ha, pero ako po nalulungkot kung minsan eh. Because sometimes some people feel sila lang yung ligtas. Sila lang yung ligtas. Pag hindi kasama sa grupo nila o sa kanilang paniniwala, all the rest of humanity is doomed. That's not right. That is not what the scripture tells us. Alam niyo ho, sa Biblia, ang dami-dami natin pwedeng pagdebatihan. Pero sa Biblia din, ang dami natin pwedeng mapagkasunduan. Bakit naman tayo mag-aaway kung pwede tayo magkasundo? Remember verse 7, ha? We are all interrelated. Number 2, second fact. We are all members of one head. Isa lang ang leader natin. Isa lang ang head coach natin. Sino yon? Si God. Wala nang iba. Sabi nga po ng verses 8 to 9. Allow me to read it again, ha? If we live, it is to honor
the Lord. If we die, it is to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and rose again for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. Ang sinasabi pong living and dead dyan ay hindi yung living, buhay, yung dead, bangkay. Hindi. Si Kristo ay Panginoon nung living, yung nananampalataya sa Kanya. Yung dead, yung hindi pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, spiritually dead yun. Pero siya pa rin ang Panginoon, both of the living and the dead. Alam nyo, magaling lamang ang isang team, isang team, magcha-champion yan ang isang team kapag silang lahat ay tulong-tulong sa bawat isa at nakikinig sa kanilang head coach. Ano ibig ko sabihin? Tatalunin ho natin ang kadiliman kung sa ating pagkakaiba-iba ay nagkakaisa pa rin tayo. Dahil tayong lahat ay may isang pinananampalatayanan. Walang iba kung hindi si Kristo. Ang ganda-ganda nito eh. Kaya ako kanina, banggit ko na sa inyo, di ba? Excited ako dito kasi hindi porke hindi ako Katoliko, hindi ako attend ng Bible study. Sus Mario Joseph, meron ba ditong binanggit na masamang grupo? Wala ho kami binabanggit na ganoon. Hindi porke ako Katoliko, ako'y tama. Hindi ho namin sinasabi yun. Ang sinasabi natin, lahat tayo may dapat gampanan. Ano yon? Ang mahalin natin ang bawat isa. Dahil lahat tayo ay anak ng iisang Panginoon. Alright? Number 3. Lastly, know that all members will face judgment. Maganda ito. Know that everybody, ikaw, ako, tayong lahat, ay haharap sa husgado ng Panginoon. Kung ako'y huhusgahan, uhusgahan ka din. Sabi ng 10 to 12. So why do you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we will all stand before the judgment seat of God. Huwag mong mamaliitin ang iyong kapwa. Huwag mong huhusgahan ang iyong kapwa. Kami lang ang maliligtas, sila hindi. Ano sabi ng Word of God? Lahat tayo haharap sa paghuhusga ng Diyos. Kung ako huhusgahan, edi ikaw din, lahat tayo. Walang exempted. To continue, sabi pa niya, as surely as I live, says the Lord. Diyos ang may sabi, every knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to God. Yes, each of us will give Him a personal account to God. Ang bawat isa sa atin ay magsusuma total ng ating pinaggagawa sa ating kapwa. Di ba? Napakaganda. That is why, kapatid, maganda hong pag-isip-isipan ito eh. Maganda ho natin itong pag-isip-isipan. Kasi po hindi mahalaga, tama ba ako? Mali ka. Tama ka ba? O mali ako? Hindi ho mahalaga yun eh. Brother Big, ano mahalaga? Ang mahalaga, the attitudes we display and how we treat those who disagree with us. Yun ang mahalaga. Ano ang pag-uugali natin dun sa hindi nating kaparehas ng paniniwala? At paano natin sila tinatrato? May paggalang ba o pambabastos? May paggalang ba o may pagmamahal ba o pagtatakwil? Maganda hong pag-aralan natin yan.
Kung hindi ho na ituro ng pari sa inyo yan, ito ang linaw-linaw ng salita ng Panginoon. Kung hindi na ituro ng inyong pastor yan, ay ito napakalinaw ng salita ng Diyos. Kapatid, huwag tayong maghusgahan sa mali ng iba o paniniwala ng iba. Lahat tayo, iisa, lahat tayo anak ng Diyos. Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili. Ito magandang tanong ng mga ito para mapagmuni-muni natin. So we can ponder about this. Do we make room for others who worship Jesus differently from us? Tanggap ba natin? Tinatanggap ba natin yung iba na iba ang paraan ng pagsamba sa Panginoon? O tayo lang ang tama? Delikado ho yun. Kasi baka pag naghusga ang Panginoon, magulat tayo. Sila pala yung tama. Di ba? Kaya pag-aralan po natin. Kailangan bukas po tayo lagi sa bawat isa na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Second, are we careful not to offend the sensibilities of other believers? Ibig pong sabihin, baka naman pinagtatawanan natin yung iba ang pananampalataya kesa sa atin. O di kaya, alam mo na nga hindi siya kumakain ng dugo, bawal sa kanila yon, inaalok mo pa ng dinuguan. Siyempre hindi siya kakain ng dinuguan kasi walang puto. Oh. Biro lang po, biro lang. Ang ibig kong sabihin, wag po nating anong tawag doon? Parang nanunukso. Di ba? Alam mo na masasaktan siya kapag ginawa niya yun. Gagawin pa natin. Alam na natin na ma-offend sila kapag sinabi natin ng ganitong pananalita, pero itinutuloy pa rin natin. Akalinis-linisan tayo. Sus Mariosep, magkakabiglaan po tayong lahat. Bakit? Sapagkat po sa Panginoon, iisa lang po ang nangingibabaw. There's only one that is very, very much important to God. Ano yun? Pagmamahal. Pagmamahal. You see, let me end. Mabilisan na tayo ngayon. Sabi po ng aklat ng Proverbs. Proverbs po ito. Sabi niya, hatred stirs up conflict, but love covers all wrongs. Yung galit, Diyos ko, meron po ako nakikita sa mga telebisyon. Galit na galit, gigil na gigil. Nagtuturo siya tungkol kay Jesus, pero galit na galit siya sa ibang mga tagasunod din naman ni Jesus. Panginoon ko mahabagin. Yung galit, it stirs up conflict. Yan po parang gumagawa ng gulo at away. Pero yung pagmamahal, pinagtatakpan niya lahat ng pagkukulang. Isa pa, bago tayo magtapos, unang Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 8, sabi po ganito, above all, teka muna, Brother Raves, pakiulit mo nga yung una kong binasang dalawang salita. Pakiulit mo nga. Above all, bro. Above all. Ano yung ibig sabihin niya sa Tagalog? Una sa lahat. Una sa lahat. Pinakamahalaga sa lahat. Love each other deeply. Wala akong pakialam. Iba paraan ng pagdadasal mo. Iba ang paraan ng pagdadasal ko. Huwag na natin pag-awayan yun. Kasi above all, may mas mataas dun eh. Ano yun? Love each other deeply. Because love covers over a multitude of sins. In short, kahit na hindi katanggap-tanggap sa akin ang ginagawa mo, pero kung may pag-ibig ako, kaya ng takpan ng pag-ibig yung hindi ko nagugustuhan. Baligtarin natin.
Hindi mo gusto ang aking sinasabi o ang aking ginagawa, pero kung puno ka ng pag-ibig, wala sa iyo yon. Bakit? Kasi pagtatakpan ng iyong pagmamahal ang aking mga pagkukulang. Alam niyo po, let me share with you before we end, no, bago tayo magtapos. I'd like to share with you. There was a time ako po ay nagbigay ng talk to a certain place, to a different place, no ha? And pagkatapos ko pong magsalita, ako ay nag-closing prayer. Sa pagdadasal ko po, ako ay nakatayo, no? Kasi ako ay nagsasalita, nakatayo ako. So nung pagkatapos nabing mag-Bible study, ako ay nakatayo. Anong pagkatapos, Brother Rage? May lumapit sa akin 2 lalaki. Sabi sa akin, "Brother, bakit ka nagdadasal ng patayo?" Nagulat ako eh. Oh, nagagalit oh. So sabi ko, "Bakit, brother? Anong masama kung ako'y nagdasal ng patayo?" Hindi mo ba alam? 2 sila eh. Hindi mo ba alam, sabi sa Biblia, huwag kayong magdadasal ng patayo? Oo nga naman. Pero iba pong konteksto yun eh. Alam niyo, sinabi ko, brother, hindi yun ang issue. Ang issue doon ay ano ang nilalaman ng puso mo. At saka dapat, hindi galit ang laman ng puso natin. Alam mo, lalong nagalit. Ang sabi po sa akin, "Pasalamat ka, nandito tayo sa loob ng compound ng aming kumpanya. Kung hindi, binugbog ka na namin." Oh my God! Anong klaseng Diyos yung sinasamba mo? Kung mambubugbog ka ng nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil kakaiba doon sa itinuturo ng kung sino man ang nagturo sa iyo. Ang sabi ang linaw, above all, higit sa lahat, magmahalan kayo. Hindi magbugbogan kayo. Kaya po ako, wala akong issue dyan. And I hope and I pray wala ka ring issue dyan. Ang kasama mo, born again, praise the Lord. Ang kasama mo, Protestante, Methodist, Baptist, praise the Lord. For as long as Jesus is Lord and Master of the person's life, wala tayong issue. Dahil ang pagmamahal, ang issue natin dapat tinututukan at binababara ng pansin. Above all, love each other deeply. Because love covers a multitude of sins. Ari na ba? Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay magabayan ng kanyang mga salita na higit sa lahat, ang pinakamalaga ay ang pagmamahal sa kapwa. Again, back to you at magandang hapon, Brother Ames. Once again, maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay sa atin kay Brother Big Pestano. Maraming salamat, Brother Big. So napakaganda po ng ating talakayan ngayong hapon, no? So dapat wala po tayong dapat pag-awayan o pagtalunan kung ano man po ang ating pinaniniwalaan, di ba? As long as na minamahal natin ang ating kapwa at minamahal natin ang ating Panginoon. Dahil lahat tayo pagdating ng oras magsusulit sa Kanya. Haharap tayo sa Kanya. Amen. So Brother Vic, may tanong lang ako. Yes, go ahead. Nung bang uuwi ka after nung dasal mo, anong nangyari? Siyempre, nagmamadali ako sumakay ng kotse. Okay. Kumabugbog ako. Anyway, maraming salamat. So ayun. At buhay nga naman, So muli, maraming salamat po sa mga taga Luminex, sa taga 5th floor, 3rd floor, at sa lahat po ng mga nakikinig. So pagpalain po tayong lahat, and para po sa ating closing prayer, tatawagin ko na po ang ating TikTok King, Brother Rojard Bagas. TikTok King talaga. So, good afternoon po. Let's bow our heads and feel the presence of our Lord, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa isang panibagong araw na kami ay makapagpakinig at makapagsama-sama sa iyong salita sa pamamagitan ni Brother Vic. Naway ang aming natutunan at napakinggan ay siya'y may sa puso at may sagawa sa susunod pang araw.
Maraming salamat at ipinaunawa niyo po sa amin na kahit kami magkakaiba ng paniniwala, magkakaiba ng relihiyon, tayo ay iisa at wala tayong karapatang husga ng iba. Gayon din po ang importansya ng pagmamahal sa lahat at ng kasamaan dulot ng galit sa kapwa kapag hindi sang-ayon ang paniniwala natin sa iba. Sa pagtatapos po ng aming Bible study na ito at sa aming pag-uwi, kami po ay iyong gabayan at mailayo sa anumang masamang elemento ng aming makapilit ang aming mahal sa buhay. Lubos din pong kami nagpapasalamat sa inyo sa unting-unting pagbangon ng aming bayan mula sa sakit na lubos na nakakapito sa lahat na walang pinipiling edad, kasarian o paniniwala. Ipinagdarasal po namin na patuloy na masawata ang salat na nandito pa sa amin hanggang sa ngayon. Idinarasal po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. The Father of the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So maraming salamat Mr. Ray Langit. Ay, Brother Rujard pala sa iyong napakagandang pangwakas na Napakaganda panalangin. ng prayers ni Brother Rujal. Oo, I really kakatouch, appreciate no? your Oo, prayers. kakatouch. Very nice. God bless you. Ha? So maraming Bakit salamat po, nawala si Brother Ravier? Brother B. Hindi, Okay. naghang ka lang. I think it's a signal. Yes, Ah, yes. Wonder Opet, hindi porke ikaw ay Lenny Robredo ay uhusgahan mo na ang iba na BBM, ha? Tanda. God bless you. BBM ako. Nagkakabukuhan na dito. Maboto ka ba, Ate Opet? Hindi ka naman bumoboto, ah. Bumoto ka na, Bumoto lampas ka ako, na ng 18, pwede na. Oh, God bless everybody. Magandang God bless. hapon at pagpalain tayo lagi ng Diyos. Amen. Amen. See you next week po. Maraming salamat sa Bye. lahat. God bless po. Keep safe, everyone.